Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati rin dyan sa Europa. A very good morning naman sa ating mga Web3 sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Muli nating balikan ang ilang mga balitang pumandera nitong nakarang linggo sa mundo ng Web3. Mga mainit na balitang tiyak na inabangan ng ating mga ka-Web3 sa anumang panig ng mundo. First of all, bago na simulan tong episode na to, welcome Joe! Yes, Welcome finally. back! Finally, nakapag-collaborate tayo sa Web3 Chronicles. Simulan natin ng balita with the news na sisimulan ng isama ng New Zealand sa bagong curriculum ng mga grade school students ang tungkol sa Bitcoin and crypto. This is a bold step para maging future-ready ang next generation ng New Zealand. The initiative integrates crypto concepts directly into financial literacy lessons, ensuring that discussions about learning, spending, and saving reflect the realities of a rapidly digitalizing global economy. Ang mga estudyante mula grade 1 to 5 ay tuturuan kung ano ang digital currencies and why new forms of money are emerging. Sa ganitong paraan ay maa-adapt ng mga estudyante sa kanilang daily life ang mga digital assets. And of course, this move positions New Zealand as one of the first countries to embed blockchain awareness at such an early stage sa formal education. At hudyat na rin ito ng commitment ng New Zealand para ihanda ang next generation nila to understand money as it exists today. And of course, to let them participate fully in the financial systems that are likely to define tomorrow. I mean, sobrang ganda ng naisip ng New Zealand to integrate digital assets sa mga bata at the early age, di ba? Kasi, alam mo yun, matututo sila. And, kasi number one na pinaka-problema sa education natin ngayon is hindi tinuturo ang finance. Yeah, especially in the Philippines, Yes, right? No? yes. So these are, these countries are more advanced, right? And thinking as well sa Pilipinas, no, I hope magiging part din ito I sa hope. curriculum ng ating. Pero especially- ang unahin natin sa Pilipinas is yung corruption. corruption muna. Kailangan mabawasan. Yeah, exactly. Baka mas maraming maging corrupt. Bata pa lang tinuruan na. Samantala sa South Korea naman, napabalitang mag-impose ang South Korea ng bank-level no-fault liability rules para sa mga crypto exchanges. This will hold crypto exchanges to the same standards as traditional financial institutions. Nire-review na nga ng Financial Services Commission ng South Korea ang ilang mga provisions that would require exchanges to compensate customers for losses stemming from hacks or system failures. At ang bagong regulation nito ay nagmula sa ibang incident nitong nakaraang November involving Upbit kung saan more than 45 billion worth of Solana tokens were actually transferred to external wallets in under an hour. Ang bilis ha. Again, ang naging question dito ay ang pagbangga ng decentralization with regulation. Paano nga ba babalansehin ang dalawang ito? That's one of the big questions that everyone's trying to answer. Pero ang masasabi ko lang, regulation will legitimize decentralization kasi magkakaroon ito ng set of rules, although tinitingnan ito ng marami as defeating the main reason for decentralization. Again, marami pang tanong na dapat sagutin. Anong masasabi mo doon na talagang contradicting? Kasi nga, decentralized, no rules, pero kailangan ng regulation. Yeah. At masasabi naman natin, itong Upbit na to from Korea ay centralized sila, di ba? So, of course, marami pa ring mga regulations that are being follow no sa bansa ng Korea, pero there are actually para sa akin mga insiders, no, there are exploitations na mga nangyayari sa ganitong sitwasyon. There you go, from education. Big news naman ang mga naglalapit na pagbabalik ng Binance at eToro sa Pinas. Sinabi nga ng Securities and Exchange Commission ng Pilipinas na the crypto market giants have expressed interest in returning to the local market. At sinabi pa ng SEC na pinaghahandaan na nila ang pagbalik ng Binance at eToro by way of preparing formal guidelines for cryptocurrency trading sa bansa. Sinabi din ng SEC na ilalabas ng new set of cryptocurrency trading regulations sa first quarter ng 2026. Matatanda na na-block ang website ng Binance sa Pinas last year dahil sa mga policy changes regulating crypto asset service providers. Of course, na matagal na naban yung Binance and of course yung website na na-block. And I think there are a lot of traders din na nag-aantay sa pagbalik ng Binance. Yes. Kasi nga, there's actually a local competition sa Pinas, yung mga local exchanges na ginagamit ng mga. Some of the traders like Coinspace, GCash, mga PDAX, something like that. And of course, magkaiba talaga yung, when it comes to fee, no? Kasi Of nga course. mataas yung ano. Of Kaya, of course, me as a trader naman, masaya din ako na sana next year babalik na itong
Saka, local exchange. malay natin, magkaroon ng Binance Blockchain Week sa Manila. Di ba? Posible yan. Well, Kasi ang Asians sobrang drawn into, crypto. Yeah, ang adoption. Yeah. Oh, sabihin natin ang Binance Blockchain Week, maisipan na gumawa ng event sa islands of the Philippines. Ang saya nun, Exactly, di ba? yeah. Samantala, nag-post naman ng 16% year-on-year growth ang Philippine digital economy. And this comes with a projected increase of $36 billion in gross merchandise value o GMV by the end of this year. Ito ay ayon sa isang report ng Google na pinapamagatang From Digital Decade to AI Reality, Accelerating the Future in ASEAN. Ipinakita din sa report na nangungunang resource ay ang video commerce, na humahakot ng 35% at kung saan nakapaloob ang fashion, beauty, and personal care. Malaking bahagi din na nakatulong sa pagtaas na digital economy growth ang transport and food delivery at digital payments na parehong nakakuha ng 20% ng kabuuan. Dagdag pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pagdating sa mga digital payments, nitong 2024 alone ay nakapag-rehistro ng 57.4% by volume at 59% by value ang mga digital payments na ginawa ng ating mga kababayan. Nakapagtala rin ng 97.2% digitalized transactions ang government payments at 19.8% naman ang mga business-related payments. Magandang sign ito dahil nakikita talaga dito na malaki din talaga ang naitulong ng digital economy sa growth ng isang bansa. And this will open more people to move to fast crypto adoption and incorporation sa kanilang daily lives. Yeah, exactly. At masabi ko din na yung initiative ng DICT sa ating bansa ay nangunguna din sila sa pag-promote ng digitalization, especially sa mga remote areas sa bansa natin. Pero kailangan pa rin mauna ang regulations. Regulation pa rin importante. And rounding up our news for this week, sinabi ng Pinoy platform na VeryFund na naging mission na ng kanilang company to make funding flows visible, verifiable, at trustworthy. VeryFund enables campaign creators, contributors, and volunteers to collaborate through a system built on transaction visibility and on-chain verification. Dahil sa blockchain-based approach ng VeryFund, nagbibigay ito ng mga contributors ng pagkakataon na ma-monitor ang funds in real time, ma-minimize ang fees through direct crypto transaction, at bumuo ng credibility and trust within the community. And of course, VeryFund also incorporates community tools such as forums, volunteer opportunities, and a refund mechanism. And also VeryFund partnered with ID Meta, and this will implement actually an identified back transparency for all stakeholders, serving as a measure against fraud and promoting contributors' confidence. At syempre, Joe, yan ang mga init na balita at bumitang happening sa mundo ng Web3 this week. Ako po si Adrian, and don't forget to subscribe sa aming channel and hit that notification bell for more updated contents mula sa PinoyWeb3.tv. At muli ako naman si Joe, magkita-kita tayo muli as we give you more Web3 news dito lang sa patuloy niyong pinagkatiwalaan pagdating sa mga kaganapan sa Web3. Dito lang yan sa Web3 Chronicles! Sobrang happy ako at kasama ko si Joe Merry ngayon Christmas dito. pala, Merry no? Christmas. This is na... Yes, this is an honor to have Yeah. education at Web3 Chronicles.